Ang sabi sa message, supernatural help in a natural world. Supernatural help in a natural world. Sa Hebrew chapter 4 verse 16, magsilapit nga tayong may pagtitiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Supernatural help. Ito yung aking nakita nung kasal ni John Mark. Sabi ko, nagulat ako dun sa nakasulat na yon sa aklat ng Genesis na sinasabi, "And I will give man a woman suitable to him." Nung kasal ni John Mark ko lang yun na pagbulay-bulay. Sabi ko, wow. I will give a man a woman suitable to him. At sa patotoo ng Brother Herbing, naging maliwanag. Actually, nagulat kayong lahat kay Daniel, di ba? Hindi lumalabas ng bahay. Biglang, ikasal mo na ako. Nagulat ang buong daigdig doon. Sa ganong kadaling panahon, nakakuha ng suitable woman. Yung pala, may nararamdaman na pala si Daniel na ay humabol. Baka nga naman siya ikunin na ni Lord niya. No? At least nagkaasawa siya. No? Pero may purpose ang Diyos sa kanya. May purpose and joy ang Panginoon kay Kea. Kaya sila'y naging mag-asawa. At suitable silang dalawa. Ano ibig sabihin ng suitable? Bagay. Nababagay. Bagay silang dalawa. Yun ang naririnig niya sa kasal, di ba? Wow, bagay sila. May kasunod pa yun. Oh, magkamukha nga. Ayan, magkamukha raw. Nang si sister ko din maging asawa ko, nag-date kami sa Santa Lu ba yung Santa Lu? Binati ako ng guro, sabi, "Sir, good morning. Kasama po pala ninyo yung anak." Tawa ng tawa. Si Glenn. Akala si Glenn kasi ang buhok. Ay ako'y tawa ng tawa. Akala ko mahuhuli kami nagde-date. Ay pagbati ba naman sa akin, "Sir, kasama niyo po pala ang inyong anak." Tuwan-tuwa naman ang asawa ko. So, tatay pala kita, no? Kasi, kamukha nga siya. Ni Glenn talaga noon. Kaya, pagka ganun ang maririnig mo, kahit sabi ng ibang hindi kayo akma, talagang ipagpapatuloy mo, ano? Kahit maraming kumukontra, sasabi, hindi kalooban ito ng Panginoon. Biruin mo, suitable, bagay. Kaya titingnan nyo, yung mga nililigawan, tingnan nyo mabuti. Pag may nagsabi sa inyo, bagay kayo, magkamukha kayo, aba, sige, go! Dahil ang Panginoon, inaalaala niya ang bawat isa sa atin. Inaalaala niya ang bawat isa sa atin. At nais niya, bigyan kayo ng supernatural help in times of your need. Purihin natin ang Panginoon. Kaya imagine ninyo kung si Daniel ay sasakit-sakit tapos busy ang nanay at busy ang tatay, walang makikinig sa kanya. Pero dahil alam ng Diyos, ipinakita ng Diyos kay Daniel, as soon as possible, kumuha ka ng iyong magiging asawa. Dahil kailangan mo ng tulong sa mga darating na panahon. At ang tulong ay ibinigay ng Panginoon sa kanya, kayo rin naman, darating ang inyong supernatural help. Kaya magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ikaw ba naman simpleng tao, makarinig ka na maghanda ka ng 150,000? Pag hindi nag-umiyak ka
Ni wala kang ipon, kahit 1,000, biglang sasabihin sa inang doktor, maganda ka ng 150,000. Kulang na lang sabihin, pag wala ka, mamamatay ka na. Kaya siya'y umiiyak. Pag pumapasok ang kanyang sambayan, pahid ng luha. Paglabas, iyak uli. Pero sabi nga niya, salamat. Kahit pala ako ay hindi naging mabait na kapatid, handa pala ang aking mga kapatid na magbigay ng tulong sa akin. Sila, kaloob ng Diyos, upang ang kanyang problema ay lutasin ng Panginoon. Hallelujah! Genesis chapter 2 verse 18, ito ang sinasabi ko, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Ako natatandaan na kay Jeremy. Sabi ko, Jeremy, anak, maghanap ka na magiging asawa mo. Sige, may mga principal, si Imelda Anonical, si Marites Discutido. Ihahanap kita kahit. At ako'y habang naghahanap, kaya pala ang maktol sa akin, talagang ang maktol. Sabi ko, tara anak, tayo tatao po doon sa anak ng aking co-teacher sa Lunsad. Saan tatay? Doon sa Mangamot. Parang pinadadama ako. Saan yun? Abo ay yung pala naman Panginoong kong Diyos. Dahil nais ng Diyos, mayroong kang katulong. Ayaw niya na ikaw ay nag-iisa. Nais ng Diyos, may katulong ka. Amen. Kaya yung nagiging matandang dalaga, matandang binata, pero may tinawag kasing hindi talaga magkakaasawa At ang Diyos ang sagot doon, Pero kayo namang tumatanda, wag isip-isip na kayo, ha? There are two kinds of help. Number one, there is help where you obey the protocols that attract you. Yun yung sinasabi ni Marlene. If you are obedient, you will eat the fruit of the land. Protocol yun. Masipag ka, kakain ka ng sagana. Kaya marami masisipag, hindi nagutom hanggang sa sila ay umuwi sa Panginoon. Mayroon silang tipon. Yun ang tinatawag na help where you obey the protocols that attract help. Amen. The other one is, there is supernatural help. Ito yung hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Iyan yan. Dahil ako'y naging salbay sa aking mga kapatid. Sinasagot ko ang aking mga nanay at tatay. Lord, hindi ako karapat-dapat sa mga biyayang ito na ibinibigay mo sa akin. Subalit, ikaw, kapatid, tayo, kapatid, ay nagiging karapat-dapat tumanggap ng lahat ng mga ito because of the grace of God. Hallelujah! Na ngayong 2025, nag-uumapaw ang biyaya, ang habag ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tiyak ko, alam ko, and that is faith that God will supply all your needs. Amen? Teka, napasil naman ako sa inyo kanina. Sino ba yung unang tumaas ng kamay na pupunta sa Buruanga? Tumayo nga, medyo ako'y napaisip kanina. Tayo nga yung tumaas ng kamay nung una. Tayo na, please. Bibilangin ko, kasi si Isaac na lang ba naman? Huy, nagtaasan kayo nung nakaraan Ayan. Parang si JL nasa, si Romney, tumayo kayo.
Si Romnek talaga niya tatayo. Kaya lang, iniintay muna niyan tumayo si Jerby. Nasa si Jerby? Iniintay ka kasi tumayo eh. O tayo. Ayan. Ayan, nangagtapat na. Sina Angel pala. Siyempre, sina Marlene sa ambahayan niya. Para si Terry ay ayaw nang tumayo. Ayan, tumayo. Sa pananampalataya, ipakita ninyo. Ayan. Hindi ka na nag-iisa. Okay, sit down. Eh kasi pag nag-iisa siya, si Jeren ba tumayo? Si Jeren. Kailangan nyo kasi ng supernatural help. Sa protocol ng kingdom, wala kang ipon, wala kang alis. Amen? Wala kang bigas, wala kang kain. Wala kang pera, wala kang bibilhin. But in a supernatural help, ang sabi sa Biblia, bumili ka ng walang salapi. Mamili ka ng walang pera. Iyon yung by faith. Amen. Kaya si Nita, wala pa akong hawak. Nabook na, hindi na makaka-atras. Because of the supernatural faith. Romans chapter 12 verse 3, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinibigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinabahagi ng Diyos sa bawat isa. Sabi niyo, naririnig ninyo, sa pananampalatayang sinliit ng butil ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at mapasubha ka sa dagat, at ang bundok na napakalaking bundok na yan ay tatalima o susunod sa inyo. So, ang pinag-uusapan natin dito yung level of faith. Laki o liit ng pananampalataya. At kahit malaki, kahit maliit ang iyong pananampalataya, parehas may magagawa ka. Kaya ang sabi sa lesson, nasaan ngayon ang inyong pananampalataya? Nasaan ngayon ang inyong pananampalataya? Nasaan ngayon ang inyong pananampalataya? Ilabas ninyo ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng gawa, ng pagtaas ng kamay. Ipinakikita nyo sa Diyos, kayo'y sumasampalataya. Amen. Kaya hindi naman ako makapayag na kami na laang ni Isaac bang apat ang mapupunta doon. Ay, nagpa-reserve na yata ng 20 tirahan ng aking asawa. Dahil may kaibigan siya doon na may resort, ay para hindi tayo parang basang sisiw sa lugar na yan. When your faith fails you, sometimes things called grace is available, but it is not always available. Ano yun? Available ang inyong grace, pero hindi siya laging available. Ano ibig sabihin noon? When your faith fails you, sometimes this thing called grace is available, but it is not always available. Kaya mga kapatid, habang may pagkakataon, yun lang ang ibig sabihin noon. Habang may oras at may panahon, ipakita niyo sa Diyos na kayo'y sumasampalataya. Sapagkat pagkalipas ng mga taon, ng mga panahon, na hindi niyo ipinakita sa Diyos sa inyong pananampalataya, kayo'y malalampasan. Sayang ang opportunity.
Yun yung walang kamatayang mensahe sa patay. Brother Jerry, ano sabi doon? Ano mensahe doon? The greatest tragedy in life. Sayang. Kaya mga kapatid, ating samantalahin ang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Habang ikay humihinga, habang kaya mo pang maglingkod sa Panginoon, habang kaya mong lumipad sa burwangga, magpasya ka. Dahil hindi naman laging may schedule sa burwangga. Pagkatapos ng June 4 and 5, pupunta na kayo doon sa inyong sarili lamang. Mamamasyal kayo. Ang tawag doon ay kapaguran lamang. Walang bahagi ang Diyos. Pero pag ang lakad ninyo, kabahagi ang Diyos, sigurado ako masasatisfy ang inyong mga kaluluwa. Purihin natin ang Panginoon. Kaya ipakita nyo na kayo'y sumasampalataya. Sabi ko nga sa inyo nung ako'y nagbubuk pag na ano yung mga pangangailangan, grabe. Nag-send pa sa akin si Marjo, sabi niya, Tito, may babayaran kang taksa sa BIR. Na-send yung halaga, 7,000. May bayarin pa akong tax. Dahil hindi daw nakakaltas. Anong iyong ipapasya? Narito sa mga harapan mo. Pero, kung sumasampalataya ka, hindi ka magugulumihanan. Hindi magugulumihanan ang iyong kaluluwa. Papayapa ka dahil ang Diyos ay Diyos na nagbibigay tulong sa lahat ng sa Kanya ay sumasampalataya. Kaya sabi ko kay Glenn, may tax bang babayaran ng Tita Nita? May nag-send kasi ng lahatan, bawal yun Kaya kita ng lahat pag na-send. Nakita ko kay Nita ay 3,000. Ayan. May bayarin si Nita ang 3,000. Elaine, may bayarin ka ba? Mayroon din. Pero saan nanggagaling ang tulong ng mga mananampalataya? Sa Panginoon, di ba? Ayan. Kaya tumiling habang malakas pa tayo. Tara sa burumangga. Ayan. Guluhin mo ang iyong mga anak. Erwin, sumama ka naman. Kayang-kaya iyan ng Diyos. Kumusta kayo? Si Marvin yata ang gustong magpabook Si Marvin yata ang gustong magpabook. Matagal pa naman. Yes! Nakikita kayo ng kaaway. Ang kaaway, nais kayong patigilin. Nais kayong pahintuin. Nakita nyo si Daniel. Nakita nyo Brother Pipet. Ang kaaway. And the worst thing your enemy can do to you is not to attack you, but to attack your helpers. The worst thing your enemy can do to you is not to attack you, but to attack your helpers. Inatake si Daniel. Ayan. Hindi yun yung worst. Ang worst doon, kung itong kanyang mga kapatid ay sinabi, mag-isa ka. Humanap ka ng pera. Bahala ka sa buhay mo. Matigas ang ulo mo. Yun yung worst. Pag yung mga inaasahan mong tutulong sa iyo, sila pala ang mag-uurong ng kanilang mga kamay, yun yung worst thing. At yun lahat ng mga ginagawa ng kaaway. Pero tumiwala tayo sa Diyos. Ang sabi doon,
makalalampas kayo dyan. Amen? You will escape. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya tinuturuan tayo ng mga ibigan. Yun lang naman talaga ang message ng Panginoon. Mangag-ibigan tayo. Nauuwi lahat ng mensahe sa salitang yun. Mangag-ibigan tayo. At kung ang mensaheng iyan ay magkakaroon ng laman sa ating kaloob-looban, sigurado ako, walang bagay na magiging mahirap sa inyo. Walang bagay na magiging mahirap sa inyong sambayan. Walang bagay na magiging mahirap sa ministeryo. Lahat magagawa natin kung tayo sa ating kaloob-looban makikita ng Diyos na tayo ay nag-iibigan sa isa't isa. Hallelujah. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Ako'y aside sa prayer ng Mancom. At ako yung kauna-unahan dumating doon sa Great Eastern Hotel. Wala pang alas 6, naroon na kami. Naroon na kami sa hotel. Madilim pa. At iyon yung isa sa content ng aking panalangin. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Sigurado ako, walang almas na ginawa ang kaaway na makapagtatagumpay siya dahil sa inyo at sa akin pagkakaisa. Amen. Kaya sabi ko noon, month of March, magsasama-sama tayo. Nagkatotoo nga, month of March. Pero sa patotoo ninyong narinig, yung pag-iyak ni Daniel, yung pag-iyak ni Brother Herbing, at patotoo ng Brother Pipet, sa isang linggo, pwede na kayong palayain dahil sapat na ang mga patotoo na ating narinig. Pero mukha yatang maasim pa mga mukha ninyo. Mukha-asim pa ba? Kailangan pa namin ng lakas. Hindi pa kami makataas ng kamay. Grace is not always available. Tandaan ninyo. Sige na, magpasya na kayo. Huwag nyo nang hintayin pa. Basta magpasya lang kayo. Mga naduduwag kayo eh. Kaya ang sabi, doon sa lesson, nasaan ang inyong pananampalataya? Wala akong masumpungan. Nalulungkot ang ating Panginoon. Pag hindi niya nakikita ang inyong pananampalataya, nalulungkot ang Diyos. Kaya pinakinggan kayo ng mga ganyang patotoo. O hindi niyo natatanong, magkano kaya ang nagastos ng Brother Pipet? Si Daniel, hindi naman yata 150 yan eh. Hindi naman. Paggawa rawin ng bahay nila eh. Pero naikuha doon. Si Brother Pipet, magkano kaya? Ang sabi ng doktor, maghanda ka ng 350,000. Panginoon kong Diyos. Ano kaya? Pag narinig ninyo yan, may mga sakit na, maghanda ka ng kalahating milyon. Naku, grabe naman. Sabi namin na, nag-uusap kami, Brother Herbing, sabi namin pwede din naman sa Margarito, walang gastos. Sobrang ayokong ipilo ang aking anak sa Margarito. Grabe naman. Baka patay na wala pa ang doktor. Kahit mahal-mahal, doon na tayo. Sabi naman namin, okay. Yun yung design na inyong puso. Mahalaga ang buhay, ang pera.
napapaltan eh. Amen ba? Ang buhay, hindi napapaltan eh. Kaya gusto kong marinig yung namatay na si Kenya eh. Dahil may ipinalit. Si Daniel dapat. Pero may ipinalit. Kasi Kenya. Nakikita niyo ba yung aking nakikita? May tulong tayo sa Diyos. May lingap na nambubuhat sa Panginoon. And yan ang aming prayer sa inyo. May you find your help in this life. Sa Tagalog, masumpungan nawa ninyo ang tulong sa panahong ito sa inyong mga buhay. Purihin natin ang Panginoon. Nagpapaalam si Lovely, sabi nalulungkot ang aking asawa. Bakit? Wala na raw ba siyang silbi talaga? Wala na bang kahulugan ng buhay? Ay, anong desisyon mo? Ay, ako po humanap ng trabaho sa Manila. Magkikita-kita na lang po tayo once a month. Aba, kawawa naman si Marvin, ano? Once a month? Sabi ko, o sige, sa amin ka muna. Magugas ka na lang ng container doon. May 1.5 ka isang linggo. Naka-isang linggo siya. Nung kami pumunta ng hospital, papuntang, sabi ni Saldi, bakit na sa inyo si Lovely? Kailangan din naman namin, Kukunin namin si Lovely sa amin na lang para makauwi araw-araw. Ayoko nga naman, Sa Manila, once a month. Sa Binangonan, once a week. Ay sa Bumbong, 7 times a week. May offer ang Diyos. May helper ang Diyos. Binibigyan ka ng Diyos ng maraming options. Pipiliin mo ang options na ito. Magbigay ka ng marami, marami kang tatanggapin. Magbigay ka ng kaunti, kaunti ang iyong tatanggapin. Wala kang ibibigay, ay di ibigay mo lahat. Yung babaeng bao, si 50 centimos o pipi, 5 piso, ibigay niya lahat. 5 piso lang yun. Lahat na yun, ibinigay na niyang lahat. At ang Diyos, pagbibigay, yung lahat ng kayang ibigay ng Diyos, ibigay niya. Dahil siya ay naghasik, yun yung protocol ng kingdom ng Diyos. Sa natural world, may protocol. Amen? Pero, sa supernatural world, ang protocol ng Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Subalit, ako'y kanyang ginawang karapat-dapat. Hallelujah. Sabi mo sa iyong kalapit, may you find your helpers in this life. Ayan. Kaya, isa lang ang ibig sabihin ng Brother Herbing Kea, thank you sa iyong kabataan, sinagot mo ang aking anak, at nawa, masumpungan kayo ng Panginoon sa panahon na inyong pangangailangan. Sinasabi ng Brother Herbing, ingatan mo ang aking anak. Ayan. Ayan. Kaya salamat sa Diyos, napakabuti ng Diyos. Amen. Woo! Purihin natin ang Panginoon. Your helpers are coming! Sigaw! Sigaw! Yung walang pampabuk, your helpers are coming! Woo! Sabi nga ni Teresa, Tatay, i-book mo na rin ako
Sabi ko, anak, akala ko yung 7,000, dalawa kami. Yung pala 7,000, nag-iisa pa pala ako doon. Ganun ba kamahal? Napatahimik na lang siya. Ayan. Pero sinasabi ng Panginoon sa inyo, hindi ako ha, kasi laging sa akin kayo nakatingin eh. Your helpers are coming! Nag-message nga si Rina, sabi tita ko rin, sa 5,000 kami ng dalawa ni 5,000 ba? Kami ng dalawa ni Lalak. Niregaluhan na kami na pagkakasal namin ay kami mamamasyal somewhere through airplane. Kita ninyo. Buti pa sila, naka-schedule na. Saan ba kayo naka-schedule? Boracay din. Magbuburakay din sila. Mangarap din naman kayo. Nasaan ang inyong pananampalataya? Panay na lamang mabudbudasin ang inyong iuulam. Panay na lamang ba alamang? Sabi ng asawa ko noong nakaraang linggo, naku, nagsasawa na yata mga kapatiran sa manok. Kung ano, tumitilao ko na raw sila. Magpababoy ka naman. Sabi ko, oo nga naman Sige nga, ibili mo nga ng ilang kilo. Ilang kilo ang baboy yan. Nung 1 linggo. Akala ba ninyo, nalulungkot kami pag maraming gumagawa, maraming pakakainin? Hindi. Gusto nyo, pumunta kayong lahat Parang piyesta Dala-dala nga ni May kahapon, napakalaking lalagyan ng bihon. Tatatlo pa yung magmimerienda. Hindi ko alam kung tumigas na yung bihon. Tatatlo pa. Kaya ang daming pagkain. Isang isang palamigan, tatatlong gumagawa. Nang dumating ang ating mga kalinggutan. Paglabas ko, sabi ko, ay, nawala na naman yung galo. Naubos sa sipag kasi. Takbo ng tao, hakot dito, hakot doon. Pagkatapos inom. Pagtingin ko sa palamig, ubos na Akala nyo malulungkot ako, magdatingan kayong lahat? Hindi. Matutuwa pa ako. Dahil higit nating mapapatunayan, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay napakayamang Diyos. Hallelujah! Your helpers are coming! Your helpers are coming! Yan na, banggit ko nga sa inyo Wala pa talaga kaming inaasahan. Pero nakapagpabok. Nung gabi, may dumating na 10,000. Ibinili ko kahapon ang gamit, 4,000. Nung isang gabi, may tinanggap ako, CNA, yun na ni Marjo, 8,000. Kaya may pambayad na ako sa tax. May pambayad na sa L3. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Mga hindi mo inaasahan, dumarating sa panahon ng pangangailangan. Faith is exciting. Amen? Nakaka-excite naman. Nakaka-excite naman ang mga plano ng Diyos sa inyong mga buhay. Purihin natin ang Panginoon. Kaya kay Lim at kay Bina, huwag kayo masyadong mag-alala. Gagandahan natin ang church na ito. Gagandahan natin. Nandyan ang table, nandyan ang upuan. Dito, hindi na kayo hahanapan ng pang pagkakain at pag-anuhan. Siyempre, sinalalak, mayaman baka may pa yun sa eskwela. Hayaan natin. Mayaman sila Pero kayong hindi gaanong mayaman, ang gagawin natin, magmumukha tayong mayaman. Bibili tayo ng baboy ng walang salapi. Supernatural health. Amen. Lim, ilan bang baboy ang gusto mo? Takpo, Panginoon ko Diyos. Mga tanong na nakaka-amaze. Nasa si Lim? Bina, ilan bang baboy ang gusto mo?
Kasi pinakikinggan nila para sumagot sila. Iyon ang pananampalataya. Again, your helpers are coming. You're going to get a phone call. You will meet somebody that God is going to use to help you. There is somebody positioned by God to help you. Let your helpers appear to you. Marami tayong testimony ganan. Marami tayong patotoong ganyan. Amen. May mga nag-a-apply ng scholar, nare-reject, pagbasa sa email, wow, kasali na ako. Napakabuti ng Diyos. Di ba? Marami tayong patotoong ganan. Dahil tayo'y nilikha, maraming pangangailangan. Kaya alam ng Diyos, kailangan natin ng makakatulong para mapunan ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. Kaya ano pa? God is good. God is good. Siguro, ayos na. Anong oras na ba? Parang lechon na kasi ang tingin nyo sa akin eh. So, ang lahat ay aking inaanyayahang tumayo at aanyayahan kong manalangin ng Brother Jerry. Tayo mo na umawit ng isang awit pagsamba.